So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, tuturuan kayo kung paano mag-wiring ng POWMR na 4.2 hybrid inverter, okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, ito yung yung hybrid inverter ko, yan. POWMR yan na 4.2, tas 24 volts. So yun ang setup ko, yun ang build ko. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring nito. So yung tuturo kong wiring dito mga paps, yung basic lang, yung kahit paano masusundan nyo. Ngayon, yung panel, nasa taas na, nakakabit na. So, tignan niya. So, ayan siya. Hindi ko na nakikita niya. Meron ako nakukuhang 138 volts. Okay, so 138 volts yung nakukuha ko. So, 138 volts yung nakukuha ko sa tatlong panel ko. So, yung panel ko, siniris ko tatlong panel, naka-series connection siya. So, nag-add-add lang yung mga voltage niya. Ito, yung nandito sa baban to, nakita nyo to, yan. Konektado na yan sa solar panel sa taas. Okay? So, ito positive saka negative. Connected na yan dyan. All goods na yan. Ngayon, yung sa battery naman, ito mga paps. Yung negative saka ito yung positive. So, konektado siya dito sa breaker. So, yun yung breaker ko. Ngayon mga paps, ganito. Yung sa breaker kasi, mapapansin nyo nakabaligtad yan. So, bakit ko binaligtad? Pwede ko naman ibaligtad ng pag ganon, kaso nga lang parang hassle Iikot pa, maglulup pa yung wire. So ginawa ko na lang, binaligtad ko. Ngayon, pwede ba yan? Sa breaker na to, itong sa MCCB na to, may nakalagay yung dito na na label. So dito yung load. Tapos dito yung line. So sa baba, yun yung line, dito naman yung load. Kapag binaligtad yan, yung load sa baba, tas yung line sa taas. Okay? So, ang importante dyan mga paps, tatandaan nyo kung saan yung load at saka yung line. Yung load, yun yung pagkakabitan mo, yung loloadan mo na gamit. Ang gamit na loloadan nito ay yung hybrid inverter. So, eto, yung load nito, pupunta yan sa hybrid inverter. Ngayon, etong line na to, yan yung pupunta sa battery mismo. So, papakita ko lang sa inyo mga paps para malinaw tayo. So, ayun yung battery ko. Yan, dumiretso yan dito sa sa may line. Yan, ito yung linya. Tapos yung out niyan sa load papunta ng inverter. So ayan mga paps, malinaw na yan. So ito na yung yung battery ko, konektado na dito sa line niyan. Tapos yung labas niyan yung load. Etong dalawang to, etong lumabas na to, eto i-connecta ko to dun sa hybrid inverter. So ganito mga paps, bago nyo gawin to, siguraduhin nyo na nakapatay yung breaker ng ng battery nyo. So, una kong gagawin dito sa pagwa-wiring, unahin ko yung battery. So, unahin ko to, positive. May nakalagay naman yan dito mga paps, nilagyan ko ng palatandaan yan. Dito, positive. Dito, makikita nyo rin dito sa baba yan, positive. So, ang positive ay pula. Yan. Ngayon, pag okay na yung positive yan, kukonek na natin yung negative. Okay? Connect natin yung negative. So yan, nakabit ko na yung positive saka negative dito sa hybrid inverter. Ngayon mga paps, sa pagpili ng battery cable, yan, hanggat maaari makapal yung piliin nyo. So ito, ang pinili ko rito ay rito, yung isa 6, pero papalitan ko rin yan. Tapos yung sa main ko na battery, 4 AWG. So mas maganda piliin nyo makapal. Mas okay kung 4 AWG ang gagamitin yung battery cable para sigurado, para safety. Ngayon kung may budget kayo, pwede kayong pumili ng 2 AWG, bahala kayo, mas maganda yon. Pero sa senaryo ko, ang gamit ko ay 6 AWG, tapos sa main ko ay 4 AWG. Pag nagtagal, babaguhin ko yan, gagawin ko na rin tong 4 AWG. O kung nagka-budget ako, gagawin kong 2 AWG. So ngayon mga paps, dito naman tayo sa PV-in. So itong PV-in, yan yung wire na galing dun sa solar panel. So, bago nyo ikabit yan, hindi na nyo naman kasi pwedeng ikabit yung wire. Yan, yung wire na yan, yung galing sa solar panel, idediretso nyo rito. Mali yan mga paps, kailangan safety palagi. So, maglalagay kayo ng breaker.
So ito mga paps, ito yung breaker. Yan, ito DC breaker. Gamit ko ay 16 ampere na DC breaker. Ngayon, yung wire niyan, yung galing sa solar panel sa taas, kinunik ko yan dito. Okay? So kaya itong dalawang to, may supply na ng voltahe yan. May supply ng DC voltage yan. Ngayon, kung hindi nyo alam kung nasa yung positive or negative, pwede nyo i-tester. So ito, yung wire na yan, kinunik ko dito sa positive at saka sa negative ng DC na breaker. Ngayon, yung positive nito palabas, saka yung negative nito, i-connect yan dito sa PV in. Okay, nakalagay naman yan PV in. Paano nyo malalaman na kung ano yung positive or negative? Nakalabel din dyan kung ano yung positive or negative. Nakasulat dito. Ngayon, kung hindi nakasulat or nabura, kung ano man nangyari, tignan nyo na lang sa kulay. Makikita nyo sa kulay dito kung may red or black. Siyempre, pag red, positive yon. Yan. Kapag black, negative. So, ang gagamitin ko wire dito, mga paps, yung PV in ko ay 4 mm squared. Okay, ito, 4 mm squared na wire. Yan. Okay, so ito, tig-isa lang siya. Ko-connect ko siya dito. Tapos, ko-connect ko yan dito. So, positive, konektado na rito. Ngayon, yung positive na kabilang side, ko-connect ko dito sa positive ng breaker. So, ang next ko naman mga paps, ito, yung negative. So, yung negative ng PV in ko, connect ko to dito. Yan. Ngayon, yung kabilang side, ito, ng PV in, tigsan to, i-connect ako dito sa out ng breaker. Okay? Ng DC breaker. So, ayan, konektado na yan. So, yung PV nito, konektado na sa out ng breaker. Yan, DC breaker. Okay, so ulitin ko ito yung wire ng solar panel sa taas. Pumunta yan sa in ng DC breaker dito. Tapos, yung out niyan, itong wire na to, pumasok dito sa PV in ng hybrid inverter. So, ayan mga paps, okay na yung battery. Okay na rin yung solar panel, yung PV in niya. Ngayon, ang kulang na lang ay yung AC out, AC in, at saka ground. So, ngayon sa ground, unahin na natin ground. Ito lang yan, may malit yan. So, ayun yung ground niya. Ito. Ngayon, yung ground, pinakita ko na sa isang video kung paano ko kinonect. Ito na yung lumabas niyan mga paps. So, ito yung ground ko, kunin ko dito. Maganda kung may eyelet kayo. Sa akin, wala akong eyelet Kaya, DIY lang, ganito na lang. Yan. Okay na yan. So ngayon mga paps, unahin ko yung AC out. So sa AC out, dito yan. Ito, AC in to. Itong dalawang to. Yan, ito AC in yan. Ito AC out. Okay? Ito AC out din. Kumbaga secondary AC out yan. Ito main AC out. So, kahit anong sa dalawa, pwede yung gamitin dyan. Pero yung isa dyan, kailangan sa, kumbaga parang ginagamit sa heavy load. Pero kahit alin dyan, pwede yung gamitin. So, gagamitin lang natin itong main out, ito. Dito, magkoconnect tayo ng wire dito. Yan. Okay. Yung isang wire, connect natin dito sa kabila. Yan. Nakita nyo ba? Dito. Sigurado yung mahigpit yan mga paps. So, yung breaker ng AC out, ito yun. Tandaan nyo, itong isang to Ayan. Ngayon, iko-connect ko na to. So, iko-connect ko na to dito. Iko yan dyan. Tapos, yung isa dito. Imagine niyo na meron dyan plug na saksakan. Ito na yon. So, ito, iko-connect ko dito. Yan. So, sa pagko-connect niyan, connect ko lang yan dito. Okay. Tapos, yung isa, iko-connect ko sa kabila. So, okay na yan mga paps. All goods na yan. So, ngayon mga paps, ang kulang na lang ay AC in. So, ito yung linya ng Meralco or ng grid natin papunta sa
hybrid inverter. Itong method na to, itong proseso to, pwede nyo nang skip kung pure off-grid yung habol nyo. Pero kung kailangan nyo ng suporta galing sa grid, galing sa Meralco, mag-connect kayo nito. So ako, maglalagay ako para mapakita sa inyo. So ito yung AC in, dalawa yan. Ito, dalawa. Diyan ako magko-connect. So, ito yung dalawang lumabas na wire. Ito yung dalawang lumabas na wire. I-connect ko na yan dito sa circuit breaker ng AC in ko. Okay, so ito siya. Yan. Ito, pansamantala lang to. Papatnan ko ng ano yan eh. Siguro 25 ampere na circuit breaker. Susunod, gagawin ko yun eh. Walang available ko ngayon eh. Yan. Tapos, yung isang linya ng AC in ko, galing sa inverter, i-connect ko rito sa kabila. Okay. So mga paps, okay na yung linya ng AC in. Yan, from inverter, papunta ng breaker. Okay, so ayan siya. Ngayon, ano tong dalawang wire na to? Ito, nakikita niyo yung wire na yan, yan. Yan, nakita niyo yung wire na to. Papunta dito sa input ng breaker ng AC in. Ito mga paps yan, etong dalawang to. Yan, ito dalawang to, yan. Live wire yan. So, yan yung wire, etong wire na to ay galing sa linya ng Meralco. Okay? So, kumuha na lang kayo kung saan may malapit na saksakan, mag-tap kayo ng linya papunta rito sa in ng breaker. Ito, sa part na to. Ngayon, kung gagawin nyo yun, magpatay kayo ng main breaker nyo, patayin nyo rin syempre yung hybrid inverter nyo, syempre. Tapos, kumuha na lang kayo ng linya. Yan. Tapos, i-connect nyo dito. Yan. Live wire yan mga paps. Ito, nakikita nyo itong wire ito. Live wire yan. So, ingat kayo. So, bago nyo i-on, siguraduhin nyo munang tama yung pagkakakabit at mahigpit. So, recheck natin. Positive. Konektado positive. Negative. Okay naman. Tapos, sa PB wire. So, ayan. Negative. Black. Negative. Tama. Positive, yan, positive sa PB wire, positive sa DC breaker, all goods naman. Okay na to side na to. Ngayon, ground connected naman. Yung AC out, so AC out, konektado sa breaker, papunta sa saksakan. AC out, konektado sa breaker, papunta sa saksakan, okay na. Yung AC in, eto siya, okay naman siya, konektado sa breaker, tapos konektado dun sa Meralco. Ngayon, gagawin ko, itatest ko na yan. So, una kong gagawin, i-on ko yung breaker ng battery. Yan. Pagka-on natin yan ng breaker ng battery, isi-switch ko yan dito sa gilid. Yan. Meron yung switch dito sa gilid. So, yan na. Nag-on na siya. Hintayin lang natin mag-initialize siya. Open yung fan yan. So okay mga paps, tapos na mag-initialize yan. Na-on ko na yung breaker ng battery. Na-on ko na rin yung switch dito sa inverter. Nakita ko na rin yung mga ilaw, okay naman. Yung mga display. Ngayon, ang susunod kong gagawin, i-on ko na yung PV in. Okay, eto. Yan. So sa PV wire galing sa solar panel. So i-on ko na yan. So pagka-on nyo yan, lalabas solar indicator. Ibig sabihin, ano na siya, kumukuha na siya ng power galing sa solar panel. Pagka-on ko niyan, ang susunod ko ay yung AC input. Okay? Ito, AC in. So, nagkaroon na rin ng display dun sa taas. Yan. So, antay-antay lang ng mga ilang segundo. Pag okay na yan mga paps, ang susunod kong i-on ay yung AC out. Okay? So, ito yung AC out. Yan. So, okay siya. So, ulitin nga mga paps. Una muna, syempre, on yung breaker. Pagka on ang breaker, i-on yung switch dito. Ayan, may switch yan dito sa gilid. Yun, on nyo. Pag nag-initialize na siya, okay na yan. Nag-initialize na siya. Ang susunod yung gagawin ay i-on nyo yung PV in. Yan. Yung sa solar panel mga paps. Yan. Pagka on yan, susunod nyo ay
AC input. Okay? Tapos susunod nun, AC out. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay na mga paps? Yung pagpatay naman yan, reverse order lang ng pag on. So, pakita ko lang sa inyo, ayan. So, ito yung sa akin ngayon mga paps, yan. Mababa lang kasi yung yung setup ko. So, yan, yung harvest niya ngayon, ganyan lang. Kasi full charge na siya full charge na. So, konting lang, paalala lang mga paps. Kapag una yung inon to, i-check nyo yung mga settings, importante kasi to So, pagpasok sa settings, pipindutin nyo yung enter. Ito, enter. Pindutin nyo ng mga ilang segundo yan. Mapasok sa settings yan. So, makikita nyan, may mga program yan. So, yan, sa program number 1, tandaan nyo, ang pipiliin nyo ay SBU. Yan, mababago nyo yan, mababago nyo. Pero, ang pipiliin nyo ay SBU. So, ano ba yung SBU? Solar Battery Utility. So, yun yung sequence niyan. Kukuha mo na ng power sa solar, susunod, pag hindi kaya ng solar, battery, pag hindi kaya, utility. Okay? So, ang next natin mga paps, pupunta kayo sa settings na to, importante rin to. Yan. So, pupunta kayo dito sa program, yan, number 5. Okay? So, sa program number 5, pipiliin nyo ay yung LIB. So, lithium battery yan mga paps. So, nababago-bago yan, AGN, yan, flood. Pero ano na yan, yan ang pipiliin nyo, yung lithium battery yan mga paps. Okay? So, all goods na yan. Tapos nun, sa program number 6, wala yan. Yung i-double check nyo rin to mga paps. Sa setup na to kasi, sa inverter na to, pwede kang magbago. Pero standard dito sa Pilipinas, 60 Hz lang yan. Program number 9. Siyempre, 230 volts tayo. So, ito, tatandaan nyo to Sa program number 2, yan, merong nakalagay dyan na 20 amperes. So, yan. Pwede nyo mabago yan, 30 amperes, 20 ampere. Ano ba yan mga paps? Sa mga paps, ano ba itong 20 ampere na to? Ang pinakamagandang sample nito, di ba pag mag-charge kayo ng cellphone, kapag mas mataas yung amperahe, mas mabilis mag-charge. Kumbaga, mas fast charging. Ito naman, para sa safe sa battery ng natin, ng solar system natin, ang isa-set nyo lang dito, yan, yung charging rate ng battery natin ay 20 ampere. Yan yung pinaka-safe. Pwede nyo gawin nyo na 30, pero syempre, depende sa inyo, may risk din yon. Mas maganda kasi 20 ampere. Kumbaga, mas mas safe yon sa charging ng battery. So, ito, sa charging to ng battery, mga paps. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa program number, program number 11. Ito naman, yung UTI, utility to. So, ang silbi nito, mga paps, yung kanina sa charging ng battery yon. Yung charging ng battery yung galing sa solar panel. Ito kasi, yung 20 ampere na yan, charging naman yan galing sa grid, sa Meralco. So, ibig sabihin yan, halimbawa, walang liwanag, gabi, gusto nyo mag-charge yung battery nyo, pwede nyo i-set kung gaano kabilis siya mag-charge. So, gaya na sabi ko kanina, kapag mas mataas ang ampere, mas mabilis mag-charge. Pero, ang rules dito, ang standard, kung ilan yung amperahe na sinet mo ng charging from solar panel to battery, yun din ang set mo na charging ng from grid Meralco to battery, which is 20 ampere. So, dapat same lang yan. 20 ampere kanina yung set ko, di ba sa from solar panel to battery, 20 ampere lang. Ngayon, yung utility to battery naman, 20 ampere din mga paps. So, yan na siya. So, ang next natin dito mga paps, ito, importante din to. Yung 26, dyan nyo i-check kung ano yung pinaka full charge ng battery nyo. So, ang full charge ng battery nito, yan, 28.4. So, pwede nyo baguhin yan, pero hindi ko babaguhin kasi all goods na set na dyan Yan yung pinaka, magandang set ng full charge na battery. Ngayon, dito tayo sa program 27. So, yung program 27 naman, ito yung tinatawag na float charge or yung float voltage ng battery. So, ito, kapag halimbawa, full charge na, hindi naman dadagdag pa yun Kumbaga, mababawasan yan dun sa pinaka-stable na voltage ng battery, dun titigil yan. So, ang stable na voltage ng battery, o yung tinatawag na float charge, ay yung 27.0. So, mga paps, dito naman tayo susunod. Isa to sa pinaka-importante rin, yung program 29. So, 29, COV, so yung cut-off voltage. Ano ba tong cut-off voltage or yung LVD, yung low voltage disconnect. So, yung LVD or yung cut-off voltage, para maging safe na wag ma-drain ng todo yung battery natin,
nag-set siya ng limit. So, pag na-reach na niya yung voltage na 23, magkakat na yung pagbabato ng battery papunta sa mga load natin. So, ibig sabihin niya, hindi na siya totally madedrain ng zero. Okay? Para safe na sa battery. Kasi pag ang battery natin, na-drain ng zero talaga, at ano yun, mahirap yung mga paps, nakakasira ng battery yun. So, yung cutoff voltage ko ay 23 volts. So, babaguhin ko yan para safe. Gagawin kong yan. So, ginawa ko ng 25 para kahit paano safe. Okay? So, ayan siya. Okay mga paps, nadagdag ko lang to. So, ito. Baguhin natin. So, ito. Yung program number 12 yan. Yan yung time na halimbawa pag na-hit nyo yung voltage na yan, lilipat na yan sa grid, hihingi ng tulong sa grid. So, ito, babaguhin ko 25.5. Yan. So, sapat na yung 25.5. Okay? So, sa 25.5, pag na-hit nyo yung voltage na yan, hihingi ng tulong yan sa, sa grid sa Meralco. Okay? So, yan siya. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano, itong simpleng video na to, nakatulong to in case na magsa-setup kayo ng POWMR 4.2 kilowatts na hybrid inverter. Okay? Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.